Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Biyernes, edisyon kita Setyembre 19, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Nobles sa Tarosa. Lupod kita subong Biyernes diri sa aton nga pagpangalagad. Mga kabyanan, may isa kita nga luyag ipamangkot sa inyo. Ano ang dapat nga obrahon sa mga nag-aabuso sang pondo sang gobyerno? Ano dapat nga penalidad ang ihatag sa ila? Biyabi sa mga kauturan na dira, no? Mga suki nga tagpalamenti, pwede ka mo ka-comment dira ano sa pamatsyag nyo ang dapat nga himuon sa sining mga nagapangawat sa kaban sa gobyerno. Kay basahon tayo na karon, no? Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga nakatutok sa aton nga pagpangalagad, pwede nyo gid ma-share ang aton nga programa subong para madamo pa gid ang malabutan. Ang aton nga programa subong nga Biyernes, Setyembre 19. Sa aton nga mga balita, mustahon ta ang Police Regional Office Negros Island Region. Mustahon ta anong mga security measures nga ipatuman nila, no? Kay may mga nakita kita nga mga post ngati may pagprotesta man hiwaton sa isla sang Negros. May kantanan sa sining korupsyon nga lanog subong, no? Hindi lang man sa Congress kundi sa Department of Public Works and Highways. Nagpadulong man kita mga kabyanan sa Barrio Obrero Lapus kag ginpakigangutan ta ang kapitan sang barangay si Cap James Kunlo sa kung ano bala ang status ng project, ano bala sa iya ang anong masiling niya sa proyekto, anong masiling sa mga residente sa sining 645 lineal meters nga project sang Department of Public Works and Highways. Samtang si Governor Lucille Nava napilian bilang presidente sang PEMC Network of Local Governments sa giniwat nga PNLG Forum sa Jakarta, Indonesia.
9 minutos makalikan sa taknang alas 2 sa hapon. Pupunta sa pihak linya ang spokesperson sa Police Regional Office Negros Island Region, si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon. Good afternoon, Sir Paul. Kag sa tanan nga nagapamati sa Radyo Pilipinas, mayong hapon gid sa tanan. Okay. Ma'am, kamusta ang mga preparasyon nga ginahimo sa PRO-NIR no sa sining pagprotesta nga hiwato no labi na dira sa area sa Negros Island? Ang Police Regional Office Negros Island Region, sir, is preparado na no para sa paghiwaton na protesta sa September 21. So ang aton preparation nag-entail siya sa aton una dito security na part no. Kag ang ikaduha naton is sa part ng PIO na matag sa ARCAD is ang information operation. So sa part ng security naton, sir, may ara kita nga i-deploy ng mga or may ara kita nga reserve ng CDM contingents naton. Although naghambal gani ang aton nga president no, nag-declare na siya nga they could rally anytime no. For as long as it's not violent, still kami, sir, nag-prepare kami sa security deployment namon para ma-ensure na secured gid ang aton nga paghiwaton nga rally. Kaya we don't know basi bala ang mga criminal elements. Yes. Kag ang iban pa no ang iban pa nga mga pwede manabutahe sa activity na i-take advantage nila ang time na considering nga damo gani taho kag makatuga gid siya sang halit just in case. So diri sa PRO-NIR ginapanghandaan na siya naton. So aside from that, kami sa Public Information Office and including ang aton Regional Community Affairs Division, nag-communicate man kita sa aton mga local media and gina-update natin sila no, from time to time kung ano mga hilikoto natin dito para aware man ang atong mga pumuluyo. Okay. Pero ma'am, apisar nga ti ano na dugin pahalugan na no, wala na gani isang permit no rally policy. Estimate ki ma'am, ano ka damo? Ano nga mga lugar ma'am ang patigayunan sa mga rally nga ti amo maning tutukan, I believe sa aton nga kapulisan. Yes, actually kami maara na kita, sir, na monitor ng mga ginagmay ang gidi rallies these past days, pero hindi siya amo na kumbaga concern security concern gid no. Pero on Sunday ang siya na-expect natin nga damo, sir. So may mga lugar na kita nga na-identify within the Bacolod City lang, like for example the public plazas no, ang aton nga mga sa provincial capital basta may ara man nga mag-rally kinara dito last time mga ginagmay lang gani mga lightning rallies lang no. And diri sir sa government center diri sa Bacolod City and sa iban pagid sa mga component cities naton basta may ara man. So amo na ang ginapreparahan namon diri, not only the big city or the highly urbanized city and the city in Dumaguete, pati mga sentro sir sa component cities naton, including ang capital municipality sa aton sa Siquijor kay basta may ara man. So tanan na sir ginapreparahan namon gid. So part of our monitoring is also the intelligence monitoring man sa aton mga operatiba man no, to ensure nga amo gani wala sang malain nga matabo and wala may mag-take advantage during the rally naton. Estimate ma'am, may ara kita yan estimate ano kadamo hindi sila sa ano ang sa ano lang ma'am no, ang sa Bacolod City lang abi kag Negros Occidental ara kita pagbanta. Actually, sir, hindi ko makahatag sa estimate sa subong, no? Kay, for one, ang isa pag ginanagtaw naton is kung considering gani, no, na open na siya, na wala na sang no permit to rally gani, basi bala sa maglapta-lapta na siya, so isa ka consideration naton. But for now, hindi siguro kami sa hatag sa exact na figures, sir, no? And ang isa pag sir, na ginabantayan naman are the
or the DPWH pag yun yung mga officers dili sa bilog ng Negros Island. Kay syempre, in other places, di ba, gina-atake na nila ang mga DPWH officers. That's why, or may nag-rally na sa mga DPWH officers. That's why, isa pa din siya sa ginlantaw man natin. So, our preparation, sir, actually, for the whole week na siguro, ginaamat-amat na natin siya. And sa Subong, may nakita in place man ng mga deployment plan, and at the same time buwas sir at 6 a.m. Ma-raise na kita sa aton na alert status dire from normal alert status Subong to heightened alert na kita buwas at 6 a.m. Okay, heightened alert. So expect naton na full force ang Negros Island region sini sa pagpatuman sa mga security measures sumugod buwas tungtong sa Domingo. Yes sir. Yes, sir. Kay balaan man naton nga ini siya subong very unpredictable kung anong pwede matabo considering gani agin open na naton. So, and we do not have yet the information kung pila gid ang mag-join gani sa rally nga na. So, we are on alert lang. Tanan gid kita diri sa Police Regional Office Negros Island Region, on alert gid kita. Kay ti ma'am, sang una to ang mga rally gani nga ginakandak may permit pa aring ti open ti mas in-expect ninyo ma'am nga mas damo ang mga tambong sini sa Sunday. Yes, sir. Amo na siya, sir, ang isa gid sa ginalantaw naton. Considering yung gin-open na siya gani ni President naton that anyone could just join the rally. So, one of the considerations naman on our preparations is that declaration. Okay. Anong guidance ni Brigadier General Thomas Ibay, ma'am, sa mga pulis naton ngati magabantay sa Domingo? Well, una gid sir, they have to respect human rights gid, and balaan man naton no, it has been the practice ang Police Regional Office NAR na dapat nag-adhere kita sa respect to human rights and of course the rule of law. And second sir is dapat maging non-partisan ng aton nga mga police, no? Kay balaan man naton there are some frustrations man gani on the part of may mga personal man kami kumbaga nga mga inigutaan man, no? But since that we are in the service, dapat yung ang may tsakto na siya nga lugar ang mga amusina. But for the meantime, ala lang kita sa servisyo nga ginatawag, and that is to maintain the peace and order kan isang aton nga palibot diri sa Negros Island. Okay. Lastly, Colonel Malong, ma'am, ang imong mensahe panawagan sa publiko. Yes, sa aton sir ng mga pumuluyo, no, okay gid na we respect activism. Okay gid na siya sir nga buwa kita kag magpabutsyag sa atong mga frustration sa kung ano man katabo diri sa atong palibot. But let's keep it non-violent. Let's keep everyone safe. Kag let's make sure no wala sa may mahalitan nga iban nga tao, and also sir be vigilant sa atong palibot kay basi bala gamiton ni siyang rally man para sa mga communist terrorist group. Yes. Para nga i-take advantage kag mag-ubra sa kung anong krimen or kalainan or hadit sa atong mga pumuluyo. So they have to be vigilant. And amo na ganito no, ang atong mga kapulisan nag-deploy kita not to suppress kung ano ang mga ano sang pumuluyo natin, kung ano ang hinaiin sa mga pumuluyo natin, but we are there to preserve the peace and order. So, let us be cooperative man sa aton yung mga pulis na deploy during that time. Okay, ma'am, idugang ko na lang ini no, sa monitoring ninyo, hindi na to malikawan basi may mga magsabotahe sa karon, ma'am, anong monitoring?